Sa ibang balita, ilang pananim na gulay sa Bangaldan, Pangasinan nasisira na dahil sa kawalan ng sapat na patubig. Narito ang report. Mahigit sa 4,000 square meters ang tinamnan ng singkamas ng magsasaka na si Willie Sison mula sa barangay Santo Tomas na Jacinto, Pangasinan. Lampas sa 20,000 piso ang kabuang gastusin niya sa pagtatanim. Pero nabili lang nang umaangkat ang pananim niyang singkamas ng 3,000 piso. Ang problema kasi ay nasira ang mga pananim dahil sa sobrang init ng panahon. Yung panggulay, nalaglag yung bunga sa sobrang init, saka malakas ang hangin pag mainit. Madaling malaglag, saka matutuyuan yung bulaklak. Kukunti yung bungang natutuyuan yung bunga. Pwede naman daw patubigan, pero dahil sa sobrang taas ng presyo ng diesel na ginagamit para sa water pump, mas tataas lang daw ang gastusin at walang kasiguraduhan kung gaganda ang kanilang ani. Sa monitoring ng Pag-asa, nararanasan na sa bansa ang epekto ng El Nino, kabilang narito ang Pangasinan. Inaasahang mas titindi pang epekto ng El Nino sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto. By the end of this May, ayun ang forecast po natin, yun na makakaranas tayo ng tinatawag natin na drought condition sa porsyento na 79%. So, mataas pa rin ang porsyento. Sa ganitong sitwasyon, alam na raw ng mga magsasaka ang dapat gawin. Karaniwan silang nagtatanim ng drought-resistant crops. Hintayin yung June para magtanim dahil yung rainy season mag-start dun sila mag-umpisa magtanim kung may ulan na. Tanim kami ng ibang pwedeng itanim sa para El Nino, sa El Nino, magtatanim kami ng yung kalabasa, sa talong, yun ang itatanim namin. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.